Yan, magandang gabi po mga kapatid. Yan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at salamat po for attending our midweek service and we are so happy and delighted na nandyan po kayo. Parang hindi pantay, no? O ako atang hindi pantay. Yan. So, salamat po sa patuloy na pagbibigay natin ng oras panahon maging sa salita ng Diyos. So, before we start, ay ibigay ko po muna ang ilang mga announcement para po sa ating pakinabang. Una na po dyan, paki-silent ang ating mga cellphone. Get your pen in your notebook. And also, don't forget to invest and invite, bring a family or friends sa ating church. At wag natin kakalimutan na panoorin ang ating pong mga online worship services every Wednesday and every Sunday. Also, we have a back to school sa ating pong The Master Teacher Bible School and that is tuition free. Nagsimula na po kami last Sunday. So please enroll now para po makasama po kayo on our graduation. Next year pa naman ang graduation on the 2027 April graduation. Alright, so kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. Upo ng maayos. Alright, ready? In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. 10 taon na po natin itong dinideklara at ito ay tunay na nagiging pagpapala sa atin because that is our faith. Yun ang ating pananampalataya at dahil ito'y pananampalataya natin, sinasabi natin ito. Amen? Amen. So, let's begin and start our series entitled Unstoppable Momentum Through Unlimited Favor. God's provision to our limitation. At tayo po ay malayo-layo na sa ating series sapagkat ito po ay part number 8 na po sa ating pag-aaral. So, kung kayo naman po ay bago sa ating pong YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, ipinagpapaanyaya pa rin namin to please like, share, and subscribe. And don't forget to watch also our videos para po makatulong po tayo sa ating church at sa ating munting channel. Amen po mga kapatid? So maraming salamat po. Alright, so let's begin. Tandaan po natin ito. God is unlimited and His unlimited favor is in you. No? Ang Diyos natin na hindi nauubusan ay nasa sa atin. At sinagot na natin ang tanong na what limits the unlimited God inside of you? Meron nga po ba? Yes. At binigay na natin ang unang tatlo. The first one is the spiritual ignorance. Isa sa dahilan bakit ka hindi pinagpapala ng Diyos? Because of spiritual ignorance. Kawalan ng kaalaman tungkol sa Diyos at mga bagay tungkol sa Diyos. Second is non-biblical traditions or teaching. Ito naman po yung mga turo o mga practices sa church na wala sa Bible. Tandaan po natin, pag wala sa Bible, pwede niyong questionin. Amen na kapatid? Pero pag nasa Bible, susundin natin. Is that clear? Alright. Next, number 3 is natural unbelief or doubt or plus doubt. Kasi natural sa tao ang ayaw maniwala talaga, lalo na sa mga spiritual na bagay. Kaya tinan nyo, ayain nyo sa church, ayaw nila. Tinan nyo, kakaunti tayo ngayon. Kasi mas gusto nila sa labas or sa mga bagay na pangsanlibutan. Pero ang mahalaga po, ang tao po ay dapat turuan natin ng turuan because man is limited physically, financially, and emotionally. Tama mga kapatid? Kaya dahil sa kalimitahan ng tao, mas pinipili nila yung siguradong nakikita na nila. Pero magkaiba po ang unbelief at ang doubt. And we will discuss that later. Alright, so let's read the verse. Mark chapter 6, verse 5 to 6. Sabi diyan, and because of their unbelief, Jesus, couldn't do any mighty miracles among them except to place his hands and on a few sick people and heal them. 6, and he was amazed, no, nabigla siya at their unbelief. Then Jesus went out from village to village teaching, no? So nagtaka
ang ating Panginoon. Sabi niya, Jerusalem ba ito? Nazareth ba ito? Ito ba yung bayan ko? Ito ba yung bayan ng Diyos? Bayan na pinili ng Diyos? Kumbaga sa literal na salita ay naturingan pa namang marunong sa salita ng Diyos, sa Torah o sa Biblia. Pero bakit ganun? Hindi nila kilala at hindi nila alam ang Diyos na sinasamba nila. Bakit po kaya? Because, next, when you focus on natural things, faith cannot operate. No? Bakit po kaya? Pag inuna mo lagi yung lagi mo nakikita, hindi mo mapapagana ang iyong faith. Why? Next, because ang tao at ang mundo ay nasanay sa to see is to believe. Amen na kapatid? Kayo ba'y naniniwala sa Diyos? Sabi ng iba, to see is to believe, Pastor. Sinabi ba ng Diyos na gagaling ka na at magaling ka na? Sinabi ba niya na ikaw ay yayaman? Sabi ng iba, to see is to believe, Pastor. Alright? So, next, sabi dyan, God is not obligated to do for you God is not obligated to do for you what you do not believe. No? Hindi obligado ang Diyos na gawin sa iyo ang isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Tama ba mga kapatid? Kahit ipag-pray kita ng ipag-pray, kung ayaw mong gumaling, hindi ka naniniwala sa dugo ni Kristo, walang mangyayari sa iyo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya kahit ano pa pong sabihin ng doktor, ng bangko, ng kalikasan o ng tao, it is not final. Bakit? Ang final po ay ang salita ng Diyos. Because if you believe in the Word of God, yun ang mangyayari sa atin. Next, sabi dyan, unbelief is not the absence of faith. Unbelief is what? The counterforce against faith. Pag sinabing counterforce, ano po yun? Kontra. Sabi nga nila, no? Pangontra. Yung laging umu-oppose. But the truth is both coexist. Mamimili ka lang. May faith lagi at merong unbelief o hindi paniniwala. Let me show you that. James chapter 1, verse 6 to 7. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 7, that man should think he will receive anything from the Lord. 8, he is a double-minded man, unstable in all he does. No? So yung tao na humihingi sa Diyos, nagpe-pray sa Diyos, pero naniniwala, tapos mamaya hindi na. Ang tawag doon ay double-minded. Pinakita ko na nakaraan sa inyo, ang double-minded man ay may dalawang kaisipan. Mayroong faith, mayroong doubt, but by the way, magkaiba po pala yung doubt tsaka unbelief. Kaya look at that. Ang faith natin ay nasa born-again spirit natin. So pag sinabi ng faith mangyayari, possible. Ang doubt naman ay nasa soul, sa gitna. At ito po, pag sinabi niya na hindi mangyayari, it is impossible na mangyayari. However, on the body, the physical body, doon naman po nakalagay ang unbelief. Bakit? Sapagkat ang unbelief, hindi talaga yan maniniwala. Kasi ang gusto lang niya, puro natural, physical. May pera ka? Oo. Asan patingin? Kailangan makita niya bago siya maniwala. Ganon po ang unbelief. Ang Diyos mo ba'y nagpapagaling? Oo. Asan ang Diyos na yan? Espiritu siya eh. Ayaw kong maniwala. Ganon ang nangyayari. Amen? So let's look at the diagram. Pakibalik po ulit yung isa pang diagram natin. Yan. So look at that. In the spirit, nandoon ang ating faith. Isa pa po. Pakiatras pa po ulit. Yan. And, hindi pa. Balik pa. Sa isa pa. Yan. Yan. At sa soul naman natin ay ang doubt at ang body natin ay merong unbelief. Tandaan nyo po yan sapagkat maraming nalilito sa doubt tsaka sa unbelief. Ang doubt po, 50-50 po yan. Ibig sabihin, pwede siyang maniwala, pwedeng hindi. Pero yung unbelief, hindi talaga yan maniniwala. Kahit mamatay na ako, hindi ako maniniwala. Amen po mga kapatid? Ganon po ang kanyang pangangatwiran. So, look at that. Dahil po sa doubt, pakipindot po. Yan. Anumang pagpapala na dapat para sa iyo, anumang pabor, anumang kagalingan
ay hindi dumarating sa katawan. Bakit? Ang doubt ay nakaharang. Di ba pinakita ko na nakaraan sa inyo yan? Look at that. Kaya tingnan mo, sa katawan tuloy, kahit alam mong magaling ka na, you are not healed. Kahit alam mong pinagpala ka na, hindi ka napagpapala. Kahit alam mong pinaboran ka na, walang pabor na dumarating kasi mayroong pagdududa. So anong dapat alisin? Pagdududa. Are you with me, kapatid? Because doubt is not the same as unbelief. No? Maging maingat po tayo dyan. Look at this. Next illustration. Yan. Ang doubt po, kung saan siya papanig or kakampi, yun po ang mananalo. Amen po mga kapatid? Kaya nga po, ang hinihiling ni Lord sa atin lamang ay gabutil ng mustasang faith or maliit lamang para makakilos siya. Let me give you that example. Tingnan niyo po yung picture. Mas nilinaw lang po natin dito. Ang ibig sabihin po ay ganito. So, kunyari po, ang faith mo 50% at ang unbelief mo ay 50% din, ang doubt naman ay nasa gitna lang siya palagi. Sabi ko nga sa inyo, ilan? 50-50. Kaya, kung halimbawa lang, pakipindot, Kuya Ruel, ang doubt mo ay dinagdagan niya na kahit maliit lang, 1% yung faith or pananampalataya, sino ang mananalo? Yung faith or yung unbelief? Tingnan ninyo. Yung faith, sapagkat mahihila na niya kasi magiging 51 na kontra sa 50. You get that, mga kapatid? How much more? Kung ang iyong pagdududa ay naging 10%, naging 20%, naging 30 hanggang 50, panigurado, kahit yung katawan mo na ayaw maniwala, ay magiging magaling na kasi pananampalataya at pagkilos na ng Diyos, kamay na ng Diyos, ang hihila sa katawan natin. Kaya gumagaling ang isang tao. Amen po, mga kapatid? Is that clear? So mas malinaw po ito. Bakit? Yung faith na hinihingi dyan is like a mustard seed faith. Maliit lang. Sabi sa katabi, maliit lang. Kaya yung maliit na yon, pag dinagdag mo pa sa iyong pananampalataya at pagkilos ng kamay ng Diyos, panigurado, may chance ka na manalo sa unbelief. Is that clear po, mga kapatid? Maliwanag po ba yan? Kaya yung doubt mo, dapat lagi mong sasalain yan. Saan ba ako pupunta? Magaling na ako? O sige, kung magaling na ako, dito lang ako. Magaling na. Pag hindi naman, dito lang ako. Kaya ang nangyayari tuloy, walang nangyayaring pagpapala sa'yo kasi pinapanigan mo ang unbelief imbes na ang iyong pananampalataya sa Diyos. Is that clear po, mga kapatid? So dapat maniwala tayo sa ating Diyos. Look at this. Sabi ni Pablo, 1 Timothy 1:13-14, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. No, dalawa yung kanyang ginawa na pinag-aralan natin. Ignorance, kawalan ng kaalaman sa Diyos, at unbelief, hindi niya alam kung anong tama at mali. 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly along with the faith and love that are in Christ Jesus. No? Kaya po yung nakakatanggap lamang po ng mercy at saka yung grace ay yung mga umaamin na sila ay nagkamali, na tama sila. Amen, kapatid? Akala ko kasi tama yung faith ko Mali pala. Kagaya ni Pablo, sabi niya, I acted in ignorance and unbelief. Doubt is different from unbelief. In a similar way, that temptation is different to sin. So magkaiba po yon. Sabi po rito, however, next, doubt is not unbelief. But, look at that, but it can become unbelief. And we need to overcome both, no? Yung doubt at ang unbelief, parehas pong kalaban niya ng pananampalataya. Maliwanag po ba, kapatid? Pero kung ano po ang dapat alisin sa dalawa, ay ang pagdududa or doubt. Is that clear, mga kapatid? Amen. Dahil pag nawala ang pagdududa ng isang tao, kahit hindi pa yan naniniwala, madatangay na siya ng pananampalataya mula sa Diyos. Amen, kapatid? Ever wonder, dati pinagtatawanan ka, pinagtatawanan mo yung mga, sabi lang, born again. Ano ba yan? Mamaya masaya, mamaya iiyak, tapos mamaya biglang papalakpak. Biglang naniwala ka na sa Diyos,
ikaw na rin yun ngayon. Papalakpak, iiyak, tatawa, at saka naglilingkod sa Diyos na hindi nakikita. Are you with me, kapatid? Bakit? Kasi nawala na ang pagdududa mo sa ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Next, sabi dyan, miracles happen only to those who believe. Ang milagro ay para lamang sa mga naniniwala. Hebrews 4:2, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Yung pinapakinggan nilang pagtuturo ni Pablo, ng author na ito sa Hebrews, hindi naging pakinabang. Bakit? Not being mixed with faith in those who heard it. No? So therefore, next, for the word of God to profit you, kung gusto nyo makinabang sa mga pagtuturo na ginagawa natin, you need to mix it with faith. No? Yung mga word of God, sabi ng Diyos, magaling ka na, anak. Sabi niya, okay, alam ko po, pero haluan mo ng pananampalataya at mangyayari yan sa iyo. Is that clear, mga kapatid? Next, sabi dyan, for faith to work, you need to disable or eliminate, look at that, dinalawa ko na, doubt and unbelief. Sabi last time, unbelief lamang po yan. So, maging malinaw, kalaban yan ng faith si doubt at unbelief. Kaya dapat, we need to overcome both, no? Dapat palakihin mo ang faith mo. Sabi sa katabi, palakihin mo ang faith mo. Yan, kagaya ng mustard seed. Amen, mga kapatid? Last time nga, sinabi ko sa inyo, sino sa inyong nananampalataya na darating ang araw, ang kanyang tithes ay 10,000 na? Simulan mo muna sa maliit. Amen, mga kapatid? 10 piso, diba? 100, ang 1,000, hanggang sa lumaki na ito ng lumaki. At one thing is for sure, of course, pag 10,000 na ang iyong tithes, ibig sabihin, magkano na sinasahod mo? 100,000. 90 ang sayo, 10,000 sa Diyos. Ayaw mo pa ba nun? Buwan-buwan, 90,000. Are you with me? Pero ito yung mangyayari kapag na-eliminate na ang pagdududa sa iyong buhay. Sapagkat kaya kang payamanin ng Diyos at paangatin sa iyong buhay. Shout amen! Miracle happens to those who believe. Sige, palapakan natin ng Diyos. Sabi na iba, niloloko kami nitong pastor na to. Hindi po ako nanloloko. Sinasabi ko lang katotohanan sa salita ng Diyos at pag inayunan mo at pinaniwalaan mo ito, mangyayari ito sa iyo. Are you with me? Why? 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Sa NLT, that is why we live by believing and not by seeing. Kaya sabihin ng tao sa'yo na wala kang mararating, hayaan mo sila. Basta sinabi ng Diyos, may magandang bukas ka na at magandang future, yun ang panghawakan natin. Amen, mga kapatid? Amen. So, last time, pinag-aralan natin yung sixth sense or our faith. Sa mundo, pag hindi Christian, ilan ang senses? 5 lamang. Pero pag Christian ka na, meron ka ng sixth sense. May pang-anim na pangdama ka na. At ang tawag doon ay faith or pananampalataya. Bakit? Kasi yung faith ay nasaan na? In your born again spirit. Is that clear, mga kapatid? Pag hindi pa naboborn again ng isang tao, 5 lang na pandama pinapaganan yan. But look at this. Ang faith natin ay ang pang-anim na pangdama. First one is, faith and sight are never compatible. No? Ang iyong paningin, ang iyong senses, at ang pananampalataya, hindi talaga yan magkakasundo. Sabi ng Diyos, mayaman ka na. Sabi mo, wala nga akong pera eh. Hello? Sabi ng Diyos, ay magkakaroon ka ng magandang future. Sabi mo, hindi nga ako ata makakatapos eh. No? Sabi ng Diyos, magaling ka na. Sabi mo, masakit pa rin, Lord eh. No? Pero, dahil meron kang pananampalataya, ibinibigay ito sa atin bilang pruweba. Hebrews 11 verse 1, now, faith is, look at that, is the substance of things hoped for. Ang Tagalog ng substance, nahahawakan.
Amen mga kapatid? Paano mo masasabi na sa'yo na ang isang bagay? Halimbawa, cellphone, iPhone, ano na ba ngayon? 16? 17? Paano mo masasabing ang iPhone mo ay iPhone 17? Kapag hawak mo na. Tama? Ayan no? Ang pananampalataya is the substance of things you hope for. Amen? Parang sa diploma mo, nahawak mo na bang diploma mo? Hindi pa. Pero alam mo, mahahawakan mo rin ito. Are you with me? What else? The evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita. No? Sa kamay mo, wala kang hawak na diploma, pero sa iyong pananampalataya, sa mata ng pananampalataya, Lord, abot kamay ko na ito at ito'y nangyari na dahil sa iyo. Shout amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? So kapag pinagana mo ang faith mo, magkakatotoo ito in the natural world. Kaya nga ang tawag ng mga nasa labas, sa mga Christian kagaya natin, ay may tililing. Are you with me mga kapatid? Bakit? Kasi tayo nanimala, I am super blessed. Lord, alam ko magaling na ako. Sabi ng kapitbahay mo, anong ginagawa nito? Kasi hindi nila nakikita yung mga bagay na nakikita natin. Are you with me? And the physical reality happen because faith says it that we have it already. Can you hear? Amen? Amen. Next, number 2. Dito tayo natapos. Number 2 is faith and feeling are never compatible. No? Yung pakiramdam mo at ang faith, no? Hindi talaga yan magiging magkasundo. Sino sa inyo ang nakaranas na napakasakit ng ulo niya? O kaya may nararamdaman siyang sakit karamdaman at ang sabi niya, Lord, naiintindihan mo naman, hindi muna ako mag-church. Hello? Pero sabi ng yung born again spirit, ay ano? Mag-church ka. Oh, so hindi sila magkasundo. Bakit? Faith and feeling are never compatible. Look at the story of Jesus who walks on water in Matthew 14, verse 25. Just read along with me. It says here, between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus came to them walking on the water. 26. When his followers saw him walking on the water, they were afraid. Natakot sila. It's a ghost, and cried out in fear. Sabi nila, mumu, multo. At sila'y nagsisisigaw sa takot. 27, next po. But Jesus quickly spoke to them, have courage. Maging matapang ka. It is I, do, ano sabi ni Lord? Do not be, thank you po. Do not be afraid. Huwag kang matatakot. 28, Peter said, Lord, if it is really you, then command me to come to you on the water. Jesus said, come. Huh? And Peter left the boat and walked on the water to Jesus. Sabi ni Lord, huwag kayo matakot. Do not be afraid. Sabi naman ni ni Pedro, kung talagang ikaw yan, Lord, palakarin mo ako sa tubig. Anong sabi ni Jesus? Come. Halika. Oh. Verse 30. When Peter saw, nakita na niya, when Peter saw the wind and the waves, nakakatakot ba yung alon tsaka yung malalaking hangin? Nakasakay na ba kayo sa barko? Barko, yung malaki talaga? Nakakatakot talaga yun, lalo kung malalaki siya. Tama? O, ano nangyari? He became afraid and began to sink. No? He shouted, Lord, save me. No? Natakot siya at siya'y unti-unting lumubog. 31, immediately, Jesus reached out his hand and caught Peter. Jesus said, your faith is so small. Your faith is small. Why did you doubt? No, nakita niyo po yon kaninang in-explain ko. Yung faith niya ay wala nang 50%. Sabi na natin 10 lang. Tapos nagduda pa siya ng halos 100%. Kaya wala talagang nangyari. Lumubog talaga siya. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Why? Next po, because 5 senses brings fear. Sabi nga natin, fear. No? Ang takot po ay nagsisimula saan? Sa isip.
in your minds, in your thoughts, our perception. It is all in the mind. So, if you don't train your mind, no? Pag hindi mo tinrain ang isip mo, they will train you left unchecked because the battlefield is saan? Ang labanan ay nasaan? Sa ating isip. The mind is the battlefield. Amen po mga kapatid? Kaya pag yung isip mo sinabi, hindi, kahit masakit ang ulo ko, pupunta ako sa church. Look at that. Nandito ka na nga sa church. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya ititrain mo talaga ang iyong isip sapagkat nasa soul part ang doubt. Ano bang nasa soul? The mind, emotion, and the will. Amen po mga kapatid? Amen. Are you learning so far? Alright, next, number 3. Let's move on. Sa ating sixth sense, faith and reason. Sabi nga natin, reason are never compatible. No? Yung ating mga pagrarason ay hindi po yan nakakatulong sa ating pananampalataya. Alam niyo po ba yung kwento ni Jesus and si Peter nung sila po ay namangka at pag uwi nila, wala silang huli? Naalala niyo po yun mga kapatid? Naalala niyo po yun? Alright, no? Ang nangyari po dito, ang isang karpentero ay tinuruan ang isang expert na mangingisda kung paano manghuli ng isda. Does that make sense? Hello? Na ang isang karpentero, tinuruan niya ang isang mangingisda? May sense po ba yon? Parang hindi ata maganda yon, pastor. Walang kaalam-alam sa lambat yung karpentero na yon. Bakit? Kasi hindi niya alam ang ginagawa ng mangingisda. Kumbaga, itong si Pedro, ang buhay niya ay pangingisda na. Kumbaga, ipinanganak siya sa bangka, ang duyan niya ay lambat, at ang lolo niya ay syokoy. Kumbaga lang. Amen? Ang ibig sabihin, kabisado na niya ang dagat, kabisado niya ang alon, ang galaw ng panahon, pati ang galaw ng isda, alam niya. Alam niya na wala ng isda sa mga oras na iyon. But this time, nakinig si Pedro doon sa karpentero. Amen na kapatid? Sino yung karpentero na yon? Si Jesus. At siya ay naniwala. So what is the point? Look at me. Tingin po kayo sa akin. Marami na sanang nangyari sa buhay mo kung nakinig ka lang doon sa karpentero. Amen na kapatid? Marami na sanang pagpapala ang dumating sa iyo kung sumunod ka lang sa ating Panginoong Yesus. Are you with me kapatid? Tanong, sumusunod ka ba sa Panginoong Yesus? Hello? Marami ka na sanang nahuling isda. So, to apply all this sixth sense na ating napag-aralan, let's make 3 life application. Picturean nyo na lamang po para mabilis. The first is, make the Word of God the ultimate standard of truth. No? Lahat ng pinaniniwala mong totoo, sige, totoo yan. Pinag-aralan namin sa Bible School. That is true. Pero ang salita ng Diyos pa rin ang katotohanan. Is that clear mga kapatid? Amen po ba? Sinabi ng doktor, mamamatay ka na, 3 buwan ka na lang. Totoo yun, based on findings. Pero sabi ng Biblia, hindi ka mamamatay kasi may buhay na walang hanggan ka na. Yun ang katotohanan. Is that clear mga kapatid? Number 2, value the Word of God above human traditions. Dapat mas pahalagahan mo yung sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng tao. And number 3, believe God's Word above all, no? Kahit kasama na dyan ang iyong 5 senses. Sabi ng mata mo, ng ilong mo, ng tenga mo, nako, hindi ka aabot, no? Hindi ka na makakarating. Sabi mo, hindi. Pagpapalain ako ng Diyos at makakarating ako sa church. Kaya tingnan mo, pinagpala ka at nakarating ka ngayon dito sa ating church. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen! Kaya pag sinabi ng isang pastor, mag-aalay tayo next Sunday ng tupa, ha? Sino sa inyong susunod? Mag-aalay ng tupa. Sabi ng iba, pastor, wala nga kaming kambing eh. Tupa pa. No? At sasabihin mo, pastor, obsolete na po yan. Sa New Testament, wala na pong ganyang pag-aalay. Amen na kapatid?
Pag sinabi ng isang pastor na, oh, mas mabisa yung langis na tinitinda ko kaysa sa dugo ni Kristo, bumili na kayo. Maniniwala ba kayo? Hindi. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, mas mabisa ang dugo ni Kristo kasi ang dugo ni Kristo ay kayang bumuhay ng mga patay. Amen na kapatid? Ang pinakamabigat na pwede mong ma-encounter ay yung patay ay muling mabuhay. At yan ang kayang-kayang gawin ng ating Panginoong Yesus. Hindi lang yon, hindi ka lang niya bibigyan ng buhay, kundi bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Is that clear mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. So let's move on now and let's talk about the fourth limit. What limits the unlimited God inside of you? Number 4 is, everybody, next po, fear or takot. No? Fear. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us what? A spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. No? Hindi ka binigyan ng Diyos ng spirito para matakot. Ang Greek word ng salitang fear, sabihin nga natin fear. Yan. Ay ano? Deleia. Yan. Deleia. It means timidity, fearfulness or takot, and cowardice. No? It means yung cowardice, coward, duwag, mahina, or malambot. No? So hindi yan ang ibinigay sa iyo na Diyos. Ang binigay sa iyo? But of power and love and sound of mind. Kapangyarihan, pag-ibig, at kahinahunan. Sabi po sa New Century Version, nasa baba, God did not give us the spirit that makes us afraid, but the spirit of power and love and self-control. Now, bakit natin ito pinag-aaralan? Sapagkat madalas at minsan natatakot tayo. Hello? Kayo po ba'y nakakaranas pa ng takot? Natatakot pa ba kayo? Yung mga estudyante, may takot pa ba kayo? Mga magulang, natatakot pa ba kayo? Hello? Sa mga may ministry, natatakot pa po ba kayo? Look at the promise. God has not given you that spirit. Amen mga kapatid? Kaya kung ano man ang nararamdaman mo na takot, palayasin natin ito. Are you with me, kapatid? Sabi po ng Genesis 3, verse 9 to 10, kung saan unang pumasok ang takot. But the Lord called to the man and said, where are you? 10, the man answered, I heard you walking in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. No? Adam and Eve hid. Nagtago sila because of fear. Natakot po kasi sila. No? So, ang ibig sabihin lamang noon, sila ay nahiwalay na sa presensya ng Diyos, kaya sila ay natakot. So, what are the 4 harmful effects of fear? Let's look at that. Meron po bang epekto ang takot sa ating mga buhay? Meron po. Ang una ay, number 1 is, fear weakens our physical health. No? Ang takot daw po, pinapahina niya ang iyong kalusugan. Do you believe this, mga kapatid? Amen po ba? At sabi nga po ng research, ang lahat ng sakit, karamihan sa sakit, ay galing sa pag-iisip. Kaya dito po na tumataas yung developing high blood pressure, no? Migraine, eating disorder, or stomach pain or ulcer. Bakit? Kasi natatakot ang isang tao. Yung iba naman po hindi makatulog. They have fatigue sets in and our immune system becomes compromised. So ano po bang pangako ng Diyos kapag natatakot tayo? Isaiah 40 verse 29, sabi rito, He strengthens those who are weak and tired. Pinapalakas ng Diyos yung mga mahihina at napapagod. At sabi pa sa Isaiah 41 verse 10, nakuha niyo po yung una, Isaiah 40:29. Wala po ata dyan. Next, Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. So, sinabi ng Panginoon dito, I will strengthen you.
anumang sakit at karamdaman mo in your physical or emotional, kaya kang palakasin ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen. Next, number 2, fear steals our joy. Self-explanatory na po yan. Pag takot ka, imbis na nakakuha ka na ng pagpapala, ayaw mong lumabas, ayan, hindi mo tuloy nakukuha ang pagpapala na para sa iyo. Fear steals our joy. Is that clear mga kapatid? Next, number 3. Fear reduces your potential. No? Ibig sabihin po, pag natatakot ka, alam mo naman sa sarili mo Sino yung nakaranas nun? Alam mo naman na kayang-kaya mong gawin, pero dahil inunahan ka ng kaba, tsaka takot, ayan, kinabahan ka tuloy. Hindi mo nagawa. Halimbawa, ikaw ay pinagpipray dito sa harap, kinabahan ka. Ang sabi mo tuloy, sa pangalan ng anak ko na si Jesus, amen. Ano ba, naging anak mo na si Jesus kasi kinabahan ka. Are you with me, kapatid? Are you with me? So, malaki ang potensyal ng mga anak ng Diyos. You are destined for greatness. Pero pag inunahan ka ng takot, mauuwi lamang ito sa wala. Are you with me, kapatid? Amen. Ang example po nito, si Peter, nung siya po'y naglakad sa tubig, no? Siya na po sana ang pinakasikat. Biruin nyo, kauna-una ang tao na nakalakad sa tubig, si Pedro yon. Pero dahil siya'y natakot, siya po ay hindi nagtiwala sa Diyos, ano nangyari sa kanya? Yung dapat historic na mangyayari sa kanya, napahiya lang siya. Bakit? Yung takot, pinalubog siya. Are you with me, mga kapatid? Amen? And take note of that. Yung pong nangyari po na yan, yung bago siya lumakad doon sa tubig, pinaranas na ng Diyos yung milagro kay Pedro. Ano yung unang milagro na yon? Yung nakahuli siya ng maraming isda. Imagine that. Nakita mismo sa mata ni Pedro na si Jesus, inutusan siya, nilaglagan lambat, nakahuri siya ng maraming isda kahit imposible na. Amen mga kapatid? Pero nagduda pa rin siya kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus, halika, lumakad ka sa tubig. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So, sa isip ni Pedro, sige, yung isda kasi, baka hindi ko lang talaga nakita, pero alam ko, walang isda, hindi ko lang nakita. Kaya nung sinabi ni Jesus, ilaglagan lambat, nakahuli akong isda, hindi ko lang nakita. Pero itong matindi. Yung lalakad ka sa tubig, ayan ang napaka-imposible. Amen mga kapatid? Sino sa inyo naniniwala na pwede kayong lumakad sa tubig? Meron ba rito? Napaka-imposible po niyan. This is against science at hindi po ito mangyayari. Pero dahil nga si Pedro ay hindi nagtiwala sa Diyos, it reduces his potential na siya na sana ang kauna-unahang tao na lumakad sa tubig. Is that clear mga kapatid? Amen. Next, number 4, ano po yon? Fear gives the devil a foothold. No? Pag sinabing foothold, yung pinangahawakan ni Satanas sa iyo, no? Yung stronghold na meron ka. Magsisimba ka, sabi ni Satanas, magsisimba ka, sabi mo, oo. Di ba nagkasala ka kanina? Ay, oo nga, no, wag na lang. Di ba? Kasalanan yung kanyang ibinabato sa atin. Kaya siya ay nagkakaroon ng pangahawakan sa atin. Now, next po. Alam natin na si Satanas po, hindi siya all-knowing. Yan. Hindi niya alam ang lahat ng mga bagay, but look at that. He can read your minds by listening to your words. You get that, mga kapatid? Hindi alam ni Satanas kung anong nasa isip mo. Totoo po yan. Pero sa mga sinasabi mo, doon niya binabasa ang iyong kaisipan. Are you with me, mga kapatid? Kung ano yung narinig niya sa iyong bibig, yun ang kanyang sasakyan. Ang classic example po nito ay si Job. Kilala niyo po si Job? Yan. Binabantayan ni Satanas yung bawat sasabihin ni Job. Kaya ano po nangyari sa kanya? Yung context po is in Job chapter 1 verse 5. Ayaw ni Job na mawala yung mga anak niya. Sino sa inyo ayaw mawala ang mga anak niya? Taas nga kamay. Yan. Yung iba. No? Ayaw namin. Natural yun sa tao. Ayaw mong mawala ang mga anak mo or mamatay or mapahamak. Pero look at this. Job 1 verse 5. When these celebrations ended,
And sometimes they lasted several days. Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. No? This was Job's regular practice. No? So nakita ni Satanas, ang kahinaan pala ni Job ay ang mga anak niya. No? Bagaman hindi directly sinabi ni Job na ang kahinaan niya ay mga anak niya, pero nakita niya ang mga anak niya ang nagiging kahinaan niya. So what happened? Satan takes Job's property and his children. Sa Job 1:13 to 21. Ninakaw, pinatay ang mga alaga niyang hayop at lahat ng anak niya. Ano nangyari? Namatay. Look at that. Minsan, or madalas, gagamitin talaga ni Satanas yung mga anak natin para sirain at takutin tayo. Amen mga kapatid? However, natinag ba si Job? Hindi po siya natinag. Bakit? Dito po lumabas yung pamosong verse, Job 1:21. Next, sabi dyan, he said, I came naked to my mother's womb, and I will be stripped of everything when I die. The Lord gave everything I had, and the Lord has taken it away. Ano sabi niya? Praise the name of the Lord. No? You see that? Hindi natinag si Job. Nagkamali sa basa ng isip si Satanas. Hindi anak niya. Hindi ang kayamanan niya ang weakness ni Job. Amen na kapatid? Is that clear? So anong ginawa ni Satanas? Umatake na naman siya sa ibang area ng kanyang buhay. Anong isinunod niyang inatake? Ang kanyang kalusugan or health. Sabi mo nga health. Oh. Minsan, gagamitin ni Satanas ang iyong kalusugan or ang iyong mga sakit para hindi ka na maglingkod at matakot ka. Is that clear mga kapatid? Job 2 verse 4 to 7, look at this. Satan replied to the Lord, skin for skin. He blesses you only because you blesses him. Let me explain that. Pastor, anong ibig sabihin ng skin is for skin? Ibig sabihin naman po, same. Amen? Pinaliwanag din naman ni Satanas. Pinagpala mo kasi siya, kaya pinagpapala ka rin niya. Kaya siya nagbibigay sa church. Are you with me, kapatid? Are you with me? Amen. A man will give up everything he has to save his life. 5. But take away his health, no? And he will surely curse you to your face, no? Alisin mo yung kalusugan niyan, nako, aalis ka agad yan sa church. Aalis ka agad yan sa ministry. Why? Give curse at ika-curse ka rin niya. Yan ang sabi ni Satanas. Verse 6, all right, do with him as you please. The Lord said to Satan, but spare his life. Anong sabi? Huwag mo siyang patayin. Spare his life. 7, so Satan left the Lord's presence, and he struck Job with a terrible case of boils from head to foot. Look at that. Binigyan ni Satanas ng sakit si Job mula ulo hanggang talampakan. At look at that. Pinigilan naman talaga ni Job na sabihin yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga takot. Hindi niya to sinasabi. Pero umabot si Job sa tinatawag na breaking point. Sabi mo nga breaking point. No? Ng buhay niya. Yung kumbaga, nasagad na ako. At dito na lumabas ang chapter 3. Job chapter 3 verse 25 to 26. Look at this, everybody. Everything I fear and dreaded, yung pangamba niya, comes true. I have no peace, no rest, and my troubles never end. Look at that. Nasabi rin niya, lumabas din sa bibig niya. Brothers and sisters, tandaan niyo po ito. Binabantayan ni Satanas ang bawat sabihin mo. Amen na kapatid? O yan na nga, tama ako, sabi ni Satanas. Takot siyang mawalang mga anak niya, takot siya na mawalan yung mga kayamanan niya, at takot siya na magkasakit at magkaroon ng bukol mula ulo hanggang talampakan. Anong sabi ng Biblia? Proverbs 18 verse 21.
what you say can preserve life and or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Look at that, brothers and sisters. Words are powerful. Sabi mo nga, words are powerful. Same as declaration. Same as prayers. Same as the Word of God na naririnig mo ngayon. Amen na kapatid? Kaya yung 10 taon mo na pagdideklara, I am super blessed, I am Macarius, I am super blessed, hindi yan sayang. Amen na kapatid? Because words are powerful. What you say can gives you life, can preserve your life, or destroys your life. Amen mga kapatid? Ganyan na nangyari sa mga Israelita na panay po ang reklamo. Numbers 14 verse 28 to 29. Now tell them this, as surely as I live, I will do to you the very things I heard you say. I, the Lord, has spoken. Sabi ng Diyos, ako naman na magsasalita. Puro kayo reklamo, kaya lahat ng sinabi nyo, na mga reklamo nyo, mangyayari sa inyo. Verse 29, you will all die here in this wilderness because you complain against me, and none of you who are 20 years old or older and were counted in the census. No? Saan ito kinote ng Panginoon? Verse 29 ito. Sa verse 2, ayan, nasa baba, pakipindot, brother. Their voices rose in a great chorus of complaint. Nagreklamo sila against Moses and Aaron. We wish we had died in Egypt or even in the wilderness. They willed. O sabi ni Lord, sige, matutupad ang inyong mga kahilingan. Ang titigas ng ulo nyo, mga pasaway. No? Ano po yung sinabi nila? Kahit dito na lang sa wilderness, dito sa desert, dito na lang kami mamamatay. So ano nangyari? Yung kinakatakutan nila na mamatay sila doon sa desert or sa desyerto, nangyari sa kanila. Are you with me, kapatid? Kaya huwag mong sasabihin ang iyong kinakatakutan. Ano ang lesson? Next, never, everybody, never say what you fear the most. Huwag na huwag mong sasabihin yung kinakatakutan mo. Tingnan nyo po yan ito'y natutunan ko sa aking sarili. Hindi ko po sinasabi kung ano yung mga kinakatakutan ko. Kasi pag sinabi mo na, and that is final. Is that clear mga kapatid? Pag sinabi mo, wala nang pag-asa. End na yon. That is the final. Ano sabi sa baba? What you fear the most reveals where you trust God the least. No? Yung mga kinakatakutan mo, yun yung nagpapakita na yun ay hindi mo ipinagkakatiwala, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Let me give you an example. Sino sa inyo ang takot mawala ng pera? Taas nga kamay. Huy, magaling O wala talagang pera? Kung takot kang mawala ng pera, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos mo'y mayaman. Clear? Amen? Sino sa inyo ang takot na magkasakit? Umamin kayo, totoo lang. No? Ibig sabihin, kung takot kang magkasakit, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos mo na ang Diyos mo ay mahusay na doktor at nagpapagaling kahit matinding sakit. Amen, mga kapatid? Amen? Sino sa inyong takot sa kamatayan? Umamin. Takot ba kayo mamatay? Baka may, ano to, bukol, cancer na ata, cancer. Takot. Diba? Kung takot kang mamatay, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ang Diyos mo ng buhay na walang hanggan. Amen na kapatid? So kung natatakot ka sa mga bagay na iyon, dapat po, baliktarin mo, magtiwala ka sa Panginoon. Because the antidote to fear is, next, instead, declare your faith. Sabihin mo nga, declare your faith. No? Say what you believe. Amen na kapatid? Diba? Ang mga sasabihin mo, yung mga faith-filled words. Yung mga sasabihin mo ay yung mga salita na puno ng pananampalataya. Are you with me mga kapatid? Amen. Yun lamang ang panlaban at pangontra sa takot. Declare your faith. Look at the Bible. 2 Corinthians 4:13. Malapit na po tayo. It is written in the scripture,
I believe, so I spoke. Our faith is like this too. We believe, and so we speak. Naniniwala ka ba? Anong sabi? Say it. Speak. Magsalita ka. Hindi yung, oh Lord, naniniwala ako na pinagaling mo na ako ha. Lord, naniniwala ako, pinagaling mo na ako ha. Sabihin mo, magaling na ako. Sabihin nga natin, magaling na ako. Mayaman na ako. Pinagpala na ako. Pinaburan na ako ng Diyos. Amen? And that is different. You speak your faith. Are you with me, kapatid? Hebrews 13:6, let us be bold then and say, ano sasabihin mo? The Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Anong gagawin sa akin ng kahit sino? Wala silang magagawa. Bakit? Tutulungan ako ng Diyos. Hindi ako natatakot. Amen, mga kapatid? Again, Proverbs 18:21 sa New Century Version, mas maganda. What you say can mean life or death. Those who speak with care will be rewarded. Kaya sabi sa katabi, ingat sa pagsasalita. Amen mga kapatid? Pagkat pag maingat ka, pagpapala at reward ang para sa iyo. Speak life, gaya ng salmista. Psalms 118 verse 17. Ano sabi ng salmista? I will not die but live, and I will tell what the Lord has done. Ano man ang sabihin sa iyo ng tao, ano man sabihin ng doktor, kung may kaibigan ka man o kakilala na sinabi, hanggang ano na lang yan, 3 buwan, mamamatay na yan. Brothers and sisters, ideklara mo na mabubuhay ka pa ng matagal sapagkat maglilingkod ka pa sa ating Diyos na buhay. Shout amen. And declare this verse, ibigay mo sa kanya to, I will not die, but live, and I will tell what the Lord has done in my life. Amen na, kapatid? Magiging buhay na patotoo ako. Sabi ng doktor, 3 buwan na lang ako, 3 taon na, buhay pa rin ako. Kaya lalo ako maglilingkod at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Amen. So, ano po ang ating suggestion dito? Next, do not fear. Sabi nga natin, do not fear. Sabi mo sa iyong sarili, do not fear. Amen mga kapatid? Huwag kang matatakot. Yan ang sabi ng Biblia. So our life application, 2 lamang po. Next, declare that God's presence is with you. Ideklara mo na ang Diyos ay lagi mong kasama. Amen mga kapatid? Pag sinabi mo, kasama ko ng Diyos, matatakot ka pa ba? Hindi na po. Ayan ang mga verses. Picturean nyo na po para sa inyong pakinabang. Pangalawa, declare God's promises are what? For you. Lahat ng pangako ng Diyos ay para kanino? Para sa iyo. Amen? Kaya kung natatakot ka sa future mo, Lord, pag natanggal ako sa trabaho, yayaman pa ba ako? Ayan na. All the promises of God are yes in Jesus. Ikaw na lang ang maninimbang kung maniniwala ka. Amen na kapatid? Amen po ba? 2 Corinthians 1:20, the yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ we say yes, amen to the glory of God. Amen po mga kapatid? Isipin nyo ito. Words are powerful. Ang mga salita ay makapangyarihan. So, if you declare God's word, if you declare God's promises, look at that. Ang lahat ng mga nilikha gamit ang salita ay maaapektuhan din ng salita. Are you with me, kapatid? Sino yung mga nilikha sa salita? Diba? Lahat. Ang mga nature at lahat ng mga bagay. At sinabi, tayo nilikha rin sa salita, pero may kasamang kamay. Sabi ng Diyos, let us make man in our image. Sinabi niya, pero anong ginawa ng Diyos? Dumampot pa siya ng lupa. Are you with me, kapatid? Amen. At meron pong isang Japanese scientist, na ang pangalan po ay si Dr. Masaru Emoto. Ang experiment niya, kapag nagsabi ka raw ng positive word sa tubig, halimbawa mga good words, sabi mo, love, thank you, no? Pag sinabi mo yon, look at this, tingnan nyo po yung crystal sa tubig na napo-form. Maganda po yung lumalabas na crystals. You get that, mga kapatid? Pero, sinubukan naman niya
na ang sinabi niya ay negative words dun sa tubig. Harsh negative words like fool or I hate you. No? Look at the fragments na nabuo. It is disorganized, chaotic shape na nangyari doon po sa form ng water molecules. Anong ibig sabihin nito? Man is made up of 70% water. You get that, mga kapatid? Lalo na nung bagong panganak ka pa lamang. Kaya anuman ang sabihin mo sa iyong sarili, maaapektuhan ng salita ang iyong pangangatawan. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi puno ka ng tubig in your body. So, ibig sabihin ay ganito, hindi sayang yung pagpipray mo kada Wednesday. Amen na kapatid? Kasi nagsalita ka eh. Hindi sayang yung mga pagluhod-luhod mo rito habang nagpipray ka. Sabi na iba, corny, paluhod-luhod pa. 10 taon na ako lumuluhod, hindi sayang yun. Amen na kapatid? Hindi rin sayang ang pag-attend mo kasi nakakapakinig ka ng Word of God. Amen mga kapatid? Maliban lang kung hindi ka talaga nakikinig. Words are powerful. Pag sinabi mo sa tubig na magiging maganda siya, mahal mo siya, di ba? Nagiging maayos. Ganon din sa atin. Are you with me, kapatid? So, if you speak positive, even to yourself or sa ibang tao, magiging maganda ang epekto ng salita sa nilalang na yan. Are you with me, kapatid? Proverbs 4:20. Ayan, sabi po niya, God's word are life to those who find them, and look at that, health to their whole body. No? Ang salita ng Diyos ay buhay, hindi lang basta buhay, kundi kalusugan. So, you have to, next, you have to speak faith-filled words. Because faith is built by saying it and declaring it. Yung pananampalataya mo na I am super blessed, I am Macarius, kasi 10 taon mo nang sinasabi yan. Kaya inaangkin mo na ikaw nga ay super blessed and happier than happy. Amen na kapatid? Amen. Last verse na po natin. 2 Corinthians 4:13, sabay-sabay. It is written in the scripture, I believe, so I spoke. Our faith is like this too. We believe, and so we speak. Kahit declare ka ng declare, kung wala kang faith, baliwala po yan. Dapat pag nagdideklara ka, I am Macarius, samahan mo ng pananampalataya. Let me tell you this. Next, do not fear because you are destined for greatness. Believe in yourself and go for it. Amen na kapatid? Are you destined for greatness? Maniwala ka. Magiging mayaman ka. Amen? Magiging maganda ang buhay mo. Ikaw ay magiging promoted sa iyong trabaho. Ikaw ay mapopromote maging sa iyong ministry at sa paglilingkod sa Panginoon because you are destined for greatness. All you have to do is believe in it and it will happen to you. Lahat ng great, lahat ng magagandang bagay ay para sa mga anak ng Diyos at ito ay mangyayari kung iyong paniniwalaan. Shout Amen. Hallelujah. May natutunan po ba kayo? Alright, so what's the last part ng ating pag-aaralan? Next week ay the wrong mindset. Yan yung pumipigil. Bakit hindi ka nagiging favorable sa iyong buhay? So what's our Macarius challenge, everybody? Fear not, you are destined for unlimited greatness. Sa nga po, fear not, you are destined for unlimited greatness. Believe that deep down in your heart, you are destined to do great things. Maniwala ka, may gagawing malupit ang Diyos sa buhay mo. That opens unlimited favor to you. Believe God, believe in yourself, and you will be blessed without limits. Amen mga kapatid? Shall we stand? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, thank you for this wonderful time of Bible study. At alam namin, Panginoon, na ang oras po na ito ay pinagkaloob mo sa amin. Na tinuruan mo po kaming huwag matakot. Though sometimes, Lord, talagang ang buhay ay nakakatakot.
Ang ekonomiya ay nakakatakot. Ang future ay nakakatakot. At marami pa kaming kinakatakutan, Panginoon, sa aming buhay. But Lord, thank you for tonight. You have taught us a gem of knowledge. Sabi mo, never declare what you fear the most. Never say what you fear the most. Wag na wag naming sasabihin yung mga kinakatakutan namin. Dahil pag sinabi namin ito, maririnig ni Satanas at gagawin niya sa amin. Kaya Lord, thank you. Instead, you have taught us to declare our faith, yung aming paniniwala sa iyo, ang mga salita mo, Panginoon. Yun na lamang po, Panginoon, ang lagi mong ilagay sa aming mga bibig. Na ang mga pangako mo, ang mga salita mo, ang lagi pong lalabas sa aming mga puso at bibig, Panginoon. Sapagkat ito'y pakinabang sa amin. Kagaya ng isang Japanese scientist, Lord, na nung sinabi niyang positive words sa tubig, maganda ang naging crystal formation. How much more, Lord, na kami ay nilikha mo rin kasama ng tubig, Panginoon. Lord, dalangin namin na habang nagdideklara kami sa aming mga buhay, good and positive results ang mangyari sa amin, Panginoon. Anumang sakit karamdaman ay mapapawi. Anumang takot ay mawawala. Anumang kahirapan ay mawawala. Anumang kamalasan ay hindi mananaig sa aming buhay. Because we are destined for greatness, Father. Salamat, Lord. Naniniwala kami doon. Kami ay gagamitin mo pa sa mga malalaking bagay. And you have stored a lot of good and great things for us, your children. That is why, Lord, we bring back to you all the praises, all the thanksgiving and adoration, because you have blessed us and gave us favorable greatness, Lord God, and unlimited favor. Salamat po, Ama, sapagkat tunay po na ang lahat ng mga anak mo ay pinagpala mo na sa lugar na ito. This is our prayer in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, fear not, you are destined for unlimited greatness. Shout, Amen. Palapakan po natin ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Are you blessed? Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!